Mapagpalang hapon po sa ating lahat at nais ko po munang humingi ng paumanhin. Medyo na-late po kami dahil meron po kaming technical issue. Kung mapapansin nyo po yung ating video kung di po yan magdi-disconnect yan po malilate. Pero sabihan nyo po kami kung yung audio po natin ay nagdi-disconnect din para po maayos din po natin. Ipagpahumahin nyo po. Ngayon pa man tayo po ay tuloy-tuloy pa rin ngayong hapong ito. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At kayo po ay nasa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Ligan. Magandang hapon pong muli at ngayon po ay Tuesday ng hapon, October 10, 2023. Ayan, at patuloy lang po tayo. Bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang Ma'am Joyce Ligan, kasama po ng Pastor Mike Ligan. Magandang hapon po. Ma'am Baby Villamiel, kasama rin po natin ang Nanay Amihan Saria Yabut. Good afternoon po. Nanay Dory Santos at sino pa po pa? Sister Carlota de Belen. Good afternoon po. At ang Nanay Gertrudes Severino. Opo, Nanay Dory, at we'll pray for your son po sa Israel for na meron pong ubot at sipon, at saka sa iba po nating nakasubaybay. Kung nais nyo pong maipanalangin po tayo, habol po sa ating prayer time mamaya, paki-comment lamang po sa ating comment section. Ayan. Okay, tayo po ay magsimula na. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, muli kami nagpupuri sa inyong pangalan, na bagamat meron po mga technical na issue, patuloy po Panginoon ang gawain ng Hardin ng Panalangin upang kami po ay patuloy na lumuhod at manalangin po sa inyo. Maipadala po namin ang mga nais po ng aming mga puso, at ngayong hapon din po ito nagpupuri kami sapagkat muli kami makakarinig ng inyong salita. Marami pong salamat Panginoon, patuloy niyong hawakan ng bawat isa ngayong hapong ito, lalo po sa mga makikinig at sa pangikinig po ng replay. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan. At Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon din po sa inyo. At ngayon po ay babati po muna tayo, At ayan, medyo bago ang ating setup at tayo naninibago. Ayan po, praises and thanksgiving. Batiin po natin ang mga nagdiwang ng kanilang mga kaarawan simula po ng October 9 ang Sister Irene Mabansag. October 11 naman po bukas ang Brother Samuel Digan, Brother Mark Orhino, at si Pastor Efren Padua. Ayan. October 12 naman po ang Pastor Timothy Nolan. At sa October 13, si Cielo Lumangyaw at si Christine Paraiso. Ayan. Advance happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. At dako naman po tayo sa ating mga praises. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. Last Sunday, 2 kaluluwa po ang tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, si Mr. Jonel Cabaya at si Mr. William Cabana Jr. At nawa po ay panalangin natin na patuloy po silang lumago sa pananampalataya. Si Sir William po, si William Cabana Jr., siya po ay asawa ng isa sa mga nanay na umattend 2 Sundays ago. Tumanggap din po siya sa Panginoon noong October 8. At ang naging prayer request po niya ay madala po niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak sa church, at ito po ay answered prayer na. Last Sunday nga po, maging ang kanyang asawa ay tumanggap din po sa Panginoon. At praises din po from Yabut family sa amin po, isa pong answered prayer, at papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos sa pagdugo niya sa isa sa aming mga personal na panalangin. From Sister Alexis Salazar, praises po na may grades na daw po siya sa OJT at nakapag-fill out na din po ng graduation form. Ayan, yan po ay isa na ring answered prayer. Praises naman po from Sister Carlota Belen. Okay na po ang mga papel nila sa kasal at may mga konti na lang daw po na pangangailangan. Meron na rin po mga nag-provide sa kanila sa biyaya ng Panginoon. Ayan, at maging ang kanilang patuloy na paghahawak po ng Panginoon sa kanilang business. Ayan po. Dadako naman po tayo sa ating mga sick brethren and loved ones. Ipanalangin po natin si Ate Arcel na merong karamdaman. Gayon din po si Norma Castillo para po sa kanyang recovery.
si Mrs. Jean Santos na mayroong chills and fever, si Monica Mendoza na mag-undergo po ng surgery sa October 11 for her health condition. Ito po ay roommate ng Sister Dang sa hospital, at isa pa pong roommate niya si Leonora of Mount Diablo School, District of Bay Point. Mambira pangalan yan, Mount Diablo School. Okay? Pero ipanalangin po natin siya. Siya po ay naging roommate din ng Sister Dang sa hospital. Ang kanya po ang karamdaman ay body numbness and heart condition. Ayan. Si EJ Mariano, panalangin din po natin ang kanyang complete recovery from kidney transplant. Ito po ang pamangkin ng Sister Beth Chua. Ayan po. At sama rin natin sa panalangin ang kapatid po ni Joy Alaban, si Jaisel Juarez, na may na-diagnose po siya ng cervical cancer. Ano po? Let us pray for financial provisions din po during treatment. Si Christine Belen, siya po ay kasapi po ng Kids Choir. Siya po ay may hika. Ipanalangin po natin ang kanyang paggaling. Maging ang brother Shem Yabut po na mayroong fever, cough, and colds. Okay. At dako po tayo sa ating mga prayer request from Sister Lynn Hapitana. Prayer request para po sa kanyang mother, at ingatan po sila ng Panginoon sa kanilang trabaho, ang kanya pong mama Lilia Pubukan, at ang asawa at anak din po niyang panganay na si Jason Hapitana at si Jake Hapitana. Yan. From Sister Carlota Belen, panalangin po niya salvation ng family and friends, spiritual growth ng bawat isa, ang extra blessings ng church para sa mga ministries, ang ating pong extension classes, at makasama po ang mga kapatiran sa prayer meeting, patuloy na pagdilingkod ng mga ating mga kapatiran na idagdag sa ating iglesia. Hindi panalangin natin ang Bible School ng Brother Wilson at ang mga Bible studies, extension class, mga ministries po, ano. At sama rin po natin sa panalangin na pag-iingat kay Brother Wilson sa kanya pong pagdalako ng sisiw, at maging maayos po ang kanilang business. Ayan. From Brother Romar at Sister Agnes, good health at kalakasan sa pangangatawan at sa kanila at maging sa pamilya nila, ang financial needs po nila, ang araw-araw po na pag-iingat sa pamilya, at magkaroon na rin daw po ng OR at CR ang kanilang gagamitin motor. Dalangin po ng Sister Alexis Salazar, good health sa family, makabayad na ng graduation fee, at makabili na rin po ng Filipiniana for graduation. Ayan, congratulations Sister Alexis. Patuloy natin panalangin ng Blessed Hope Christian Academy, at ang prayer request naman po ng Pastor Mike Tika ng Spiritual Lives ng Members and Church Finances, ang Sheep Shepherd Conference at MIBM Monterey this October 19 to 20, 7 p.m. At ang Pray for Israel and FIBA Fellowship on October 20, 2023 at gaganapin po ito ng alas 9 ng umaga. Ang 8 candidates po for water baptism sa October 31. Ang wedding po ng Brother Wilson and Sister Carlota sa November 30. At ang missions conference in MIBCK on October 31. Ayan. Tignan ko lamang po bago tayo magpatuloy. Okay. Okay, Sister Doris Santos, opo, will pray for Israel para sa kanyang ubot sipon. Magandang hapon po kay Nanay Tuding Severino. At ayan. Praying po for patuloy na kalakasan at kagalingan ng sakit ng ulo po ng Nanay Tuding sa nahibong aksidente, at sama rin po natin ang tindahan ni Bing Rain Severino sa paglago po nito, maging ang spiritual growth ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayan, sama po natin yan sa ating panalangin. Magandang hapon din po Sister Alexis Salazar. Sa ating pagpapatuloy, panalangin po natin ang ating mga elders and senior citizens, ang Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, ang Tatay Ferdy and Nanay Amihan Yabut, ang Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gismundo, Richard Renato and Sister Esther Orhino, ang Brother Frank ng Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, ang Sister Helen Ortiz Paras,
Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, at Nanay Gertrude Severino. Sama rin po natin si Leonarda Saren, Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, Tony and Letty Garovillas. Sama rin po natin si Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, si Milagros Laquiao at si Rowena Galdones. Sama rin po natin sa panalangin Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos, ang Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Tatay Tony and Nanay Norma Santos, si Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, si Toto Castillo, si Noemi Morey, si Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, si Lando and Tess Abilion, si Alex and Beth Chua, si James and Aggie Armstrong, si Pearly Rivera at si Nanay Berbarda Lopez. Ayan, isama rin po natin sa prayer request ang health po ng Ma'am Baby Villamiel, maging kanyang heart's desires at salvation of loved ones. Yan po muna ang ating mga babanggitin na mga kahilingan at mamaya po ay isasama natin ang lahat ng ating nasa listahan sa ating prayer time. At this point po muna ay makakarinig po muna tayo ng isang tanging bilang. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahahantungan? Ngunit salamat ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siyang aking gabay. Siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya ang aking Panginoon, magpakailanpaman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus ang laging kasama. Siya sa akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay. Siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya ang aking Panginoon, magpakailanpaman. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay. Siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya sa akin nagbigay buhay, magpakailanpaman. Siya ang aking Panginoon,
Maraming salamat po sa tanging bilang na yan na inihatid po sa atin ng Brother Sam Digan. Muli, advance happy birthday po sa iyo. Ang title po niyan ay Siya ang Aking Patnubay. Ayan. At this point po naman ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, na short devotion this afternoon. So if you have your Bibles with you, please turn them to our main text for this afternoon sa Book of Romans. Ito po ay nasa New Testament. Yan po, Romans 5:1-5. Yan po ang ating main text for this afternoon. At basahin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Romans 5:1-5, sabi po rito, "Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us." Tayo po muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa inyong salita na aming pagngingilay-ngilayan ngayong hapong ito. Nawa Panginoon ay magsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa, magsilbing wisdom po upang kami po magkaroon ng kautusan na susundin po namin sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat makikinig Panginoon, buksan niyo po ang puso ng bawat isa, maging ang inyong lingkod Panginoon ay inyong muling itago sa inyong likuran upang ang inyong mensahe po ang kanilang mapakinggan at hindi po ang aking mensahe. Maraming salamat Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po rito sa verse 3, "And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience." Ayan. Diyan po natin kukunin ang title ng ating devotion this afternoon, The Glory in Tribulations. The Glory in Tribulations. Last week po, yung aking pamangkin sa aking pinsan, ay ikinasal, at nag-enjoy po ako talaga sa mga videos na shinare po ng aking pinsan na si Ate Beth Akong. Ang ganda ng lugar nung kung saan ginanap po ang kanilang kasal. At ito po ay ginanap sa lugar ng Mindanao. And of course, sa video, makikita natin na yung mga parents, yung mga parents ng bride, yung parents ng groom, syempre pagka ganyan, usually nagiging emotional. At sa dami na rin ng kasal na na-attenda natin, na nakita natin, most weddings na nakikita ko or na nasaksihan natin, usually talaga ang parents nagiging emotional, yung iba talagang umiiyak. At nung ako po ay bata pa, meron nakapagsabi sa akin na ang nanay daw ay umiiyak dahil kumbaga yung anak niya na kanyang inalagaan, parang ang ibig sabihin na ipamimigay na sa iba. Yun daw parang ang dahilan kung bakit umiiyak ang mga nanay. Ang mga tatay daw umiiyak kasi wala na siyang mauutusan sa bahay. Hindi, joke lang po yun. Ang mga tatay umiiyak kasi ang narinig ko po noon, dahil iniisip niya yung mga pwedeng paghihirap na danasin ng kanyang anak sa kanyang buhay mag-asawa. Siguro po bilang sila po ay matagal na mag-asawa, alam nila yung hirap, at sa bagong chapter na binuksan po ng kanyang mga anak nung ito po ay kinasal na, parang naisip niya na sana, nananalangin siguro na sana hindi niya maranasan yung mga hirap na dinanas niya nung sila naman ay sisimula ng pamilya. Totoo kaya ito, I guess depende po sa circumstances Kasi ang pagkasal po depende, iba-iba yung circumstances ng ikinakasal. At siguro malalaman ko ang katotohanan kapag kinasal na si Shema, hindi ko alam kung ako iiyak. Sabi ko nga kay Ate Bete, dapat maalala ko na magdala ng panyo dahil mahirap naman magpunas ng luha sa barong. Dahil baka tumagos lang. Pero ang katotohanan po rito, hindi natin pwedeng i-deny na bilang mga tao, ayaw natin ng paghihirap, The reason that we prepare for life's events is because we want it to be as convenient as possible.
Kaya tayo nag-aaral, ang lagi sinasabi sa atin ng ating mga magulang, mag-aral ka para maging maganda ang buhay mo, magkaroon ka ng maayos na trabaho. Pagka naman tayo nagtatrabaho, ang sinasabi, magtrabaho ka ng mabuti, ibigay mo yung best mo para magkaroon ka ng mas maayos na buhay. No? Magkaroon ka ng mga promotion, or better yet, magkaroon ka ng sarili mong business, pag-igihan mo, pag-aralan mo. Kasi para saan po lahat na ba ng mga ito? Ito ay para sa paghahanda sa buhay. Kasi ayaw natin na mahirapan tayo, di ba? Wala naman sigurong tao ang gusto na nag-i-enjoy habang siya ay naghihirap, ano? Excuse me. Pero, hindi rin natin ma-deny na kahit ano pa ang estado natin sa buhay, mayaman, mahirap, di ba? May pera, wala, or ano man ang posisyon mo sa buhay, ay one way or another, we still suffer hardships. Hindi po nawawala. Parang sinasabi nga ng magulang ko dati, sanayin mo na sapagkat ang paghihirap ay kasama po sa buhay. Pero bilang mga Kristiyano, the Bible tells us that there is glory in tribulations. Merong glory sa kapighatian. Paano ba nangyayari ito? Bilang mga mananampalataya, hindi ba dapat God takes care of us? Kasi tayo ay kanyang mga anak, no? Dapat, kasi iniisip kasi ng iba, pagka siya ay nanampalataya, pagka siya ay naging Kristiyano, okay na ang lahat. Hindi na siya magdadanas ng paghihirap. Pero ako, matagal na akong Kristiyano, bakit hanggang ngayon nakakaranas ako ng paghihirap? So, dalawang bagay po kung bakit tayo nakakaranas ng tribulation or paghihirap. Ang una ay we continue to live in sin. No? We continue to live in sin. Basahin po natin sa Book of Hebrews. Ayan. Sa New Testament din po ito. No? Book of Hebrews, chapter 12, verse 6 to 8. Sabi po rito, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. Bilang mga mananampalataya po, nung tayo tinanggap natin ang ating Panginoon bilang ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at tayo ay nanampalataya, nagtiwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan, the moment na ginawa po natin yun, tumawag po tayo sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sa kanyang pagliligtas. The Bible says that we are born again as into God's family, as daughters and sons of God. And knowing that we have a Father in heaven, then we should expect na mahalin tayo ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, no? And chastisement is part of God's love for us. Kasama po ito sa pagpapadama ng ating Panginoong Diyos ng pagmamahal po sa atin bilang kanyang mga anak, ang tinatawag na chastisement o pagpaparusa. Sa Romans 9:13, mababasa po natin, no? Sabi dito, as it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. And yet, pag binasa po natin yung istorya between ni Jacob and ni Esau, sa Bible, makikita natin na pag binasa mo ang tungkol kay Esau, sila po ay magkapatid. No? Si Esau ang panganay at si Jacob ang bunso. Pero pag binasa natin ang tungkol kay Esau, wala tayong masyadong mababasa na siya ay naghirap, na meron siya mga dinanas na pagdadalamhati. Ang pinaka pagdadalamhati niya nung kinuha ni Jacob ang kanyang birthright. Pero bukod doon, wala na. Pero makikita natin dito na si Jacob naman, on the other hand, suffered a lot of chastisement from the Lord. Bigyan natin ng konting background. Jacob, di ba, diniceive niya ang kanyang father na si Isaac. Nagkunwari siya si Esau para makuha niya ang blessings ng panganay na ibebestow ni Isaac, ang kanyang tinatawag na birthright. Sa madaling sabi, ninakaw niya ang birthright ni Esau. No? Ngayon, with this, si Esau, di ba, galit na galit siya kay Jacob nung nalaman niya kung anong ginawa niya. Kasi si Isaac noon, malabo na ang mata eh. So, hindi na siya makilala. Akala niya si Esau. So, ang ginawa niya, he vowed to kill Jacob. And Jacob, nung nalaman niya ito, he escaped. Nabuhay siya sa ibang lupa
At siya po ay naghanap ng mapapangasawa. Ito nga po ay sa tahanan ni Laban, ni Laban. At ang sabi sa kanya, sige, si Rachel ang kanyang napupusuan, ang bunsong anak ni Laban. Ang sabi niya, sige, magsilbi ka sa akin ng 7 years para mapangasawa mo si Rachel. Kaya lang, ang nangyari po noon, after 7 years, ang ipinakasal sa kanya si Leah, yung panganay na anak. So as he deceived his father-in-law also deceived Jacob. So ginawa rin sa kanya yung ginawa niya sa tatay niya, no? So he served another 7 years para maging asawa ni Rachel. So bukod dito sa mga 14 years of labor, wala namang gain dito, ikaw ay parang nakikipisan upang makuha mo yung pagpapakasal sa kanyang anak, Bukod dito, from the time that he went out and escaped from Esau, sa tingin ko, yung kanyang worry na baka siya ay anytime now, any day, pwede naman siyang balikan ni Esau At to pa rin niya yung sinabi ni Esau na papatayin siya sa galit. Pero, na-imagine po natin, for all this time, 7 years, plus 7 years, na hard labor, emotional distress, yung takot niya kay Esau, can you imagine the mental and physical tribulations that Jacob suffered? No? And yet, nung nagkita uli sila ni Esau, later on, nung nag-reconcile naman sila, wala naman nangyari. Pero they reconciled peacefully. So parang all of that for nothing. Lahat ng paghihirap niya, emotional, mental na paghihirap niya, all for nothing kasi wala, pinatawad naman siya ni Esau no? So God loved Jacob as the scripture says. But why did God allow Jacob to suffer? To teach him a lesson. To teach him a lesson that he will not forget for the rest of his life. Kahit naman sino po sa atin, ako po, nung bata ako, naaalala ko pa yung sakit ng latay ng sinturon sa apwet ko. At hindi ko yung makakalimutan. Bakit? Naparusahan ako dahil sa isang kasalanan. At isang kasalanan hindi ko nauulitin. Nadadala po yun hanggang sa pagtanda no? Sabi nga po sa Hebrews 12, sa 9 to 10. Basahin lang po natin, makikita nyo rin po rito. Hebrews 12, 9 to 10. Sabi rito, furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Sabi nga po rito, meron nga tayong mga tatay, physical fathers, physical parents that correct us. Na nababalitaan ko nga nung araw talagang pagka kinorek ka, hindi lang correct na pagsasabi, hindi lang correct na pagsasabihan ka, talagang may kasamang palo, And this is how fathers show their love. Sapagkat naniniwala ako, na ang mga tatay, pwede namang wala yung pakialam sa mga anak Naniniwala kayo? Especially sa panahon ngayon na talamak ang ML, talamak ang social media, talamak ang TikTok. Napakadali para sa isang tatay na pagkatapos ng trabaho, maupo. Di ba? Tapos yun lang gawin. Wala na siyang pakialam sa mga anak niya. Pero, para mag-spend ang tatay mo na tignan, alamin kung ano nangyari, pagsabihan ka, paluin ka, parusahan ka sa maling ginagawa mo. Ano ibig sabihin nun? May pakialam siya. Ayaw niyang lumaki ka na masamang tao. Ayaw niyang lumaki ka ng suwail. Diba? Kaya, yan Kaya mabuti na lang lumaki ako sa palo. Ibig sabihin, love na love ako ng tatay ko. Diba? Kaya ang tatay nyo, kung hindi man kayo, kahit man lang, hindi man lang tumaas yung boses para i-correct kayo, mga kapatid, baka hindi ho tayo mahal ng tatay natin. Kasi ibig sabihin, wala ho siyang pakialam. And our fathers, di ba? As our fathers in the flesh corrects us, what more of our fathers in heaven? Our Father in heaven, sorry. What more our Father in heaven? Sa verse 10 sabi dito, He chastens us not for His benefit, but for our profit, that we be partakers of His holiness. Kasi, ang sabi ng ating Panginoon, gusto ng ating Panginoon na tayo maging holy katulad niya. Even Jesus Christ said, let us be perfect as our Father in heaven is perfect.
Kaya yung pagpapalo sa atin pagka tayo nagkakasala, yung pagpapaalala sa atin, yung ang chastisement sa atin, it is an expression of God's love. Ayaw kanya mapariwara eh. May pakialam siya sa'yo. Mahal ka niya. Gusto niya maging banal ka katulad niya. And if we suffer because we are being corrected by God, the Bible says not to despise it. Bakit? Kasi it proves what? That our salvation is real. Kasi kung ikaw ay may pagpaparusa sa Panginoon, mula sa Panginoon, pagka ikaw nagkasala, ito ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng Biblia na ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, ikaw ay naging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, may kaparusahan kapag ka po tayo naliligaw ng landas. And basahin po muna natin. Taas po tayo ng konti, balik po tayo sa Hebrews 12. Ay, po ano? Sabi po sa Hebrews 12, verse 5, "And we have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked by Him." Paalala ng ating banal na kasulatan na pagka tayo nakakaranas ng kaparusahan, huwag natin itong ikagalit. Huwag natin huwag tayo panghinaan ng loob. Kasi yun na nga, it proves, yun eh, may pakialam ang Diyos Ama sa atin. Kaya nangyayari sa atin to. At ang kailangan lang natin gawin, makinig at itama yung mga dapat nating itama sa buhay natin. At pangalawa, bakit tayo nakakaranas ng tribulation? Because the world persecutes us. Pinapersecute tayo ng mundo. Sabi sa Matthew 5:10-12, sabi po rito, "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you." Sabi sa ating Panginoon Kristo mismo, sa kanyang mga tunay na alagad, tunay na disipulo, that the world will hate us. Bakit? Kasi tayo ay witnesses ng ating Panginoon Kristo eh. When the world sees you as a believer, they are reminded of Jesus Christ. And what did Jesus Christ do? Jesus Christ reminds them, 'di ba? And pagdating ng ating Panginoon Kristo dito, it reminds the world that the world is living in sin. Kaya siya nandito para iligtas tayo sa kasalanan eh. So he is a reminder that we are living in sin. And those people that do not accept the Lord Jesus Christ or for any religion or any of that, hindi naman sila naniniwala ron eh. Kaya sila nagagalit kasi nare-remind sila that they are living in sin. At alam nila yung katotohanan ito, kahit i-deny nila ito, sa puso nila, alam nila na mali ang kanilang pamumuhay. And yes, some people will not even admit that they are sinners. Kaya nga ang kaligtasan, ang unang-unang dapat na meron ka, humbleness eh. Hindi ka maliligtas ng punong-puno ka ng pride. Ang una dapat meron kang pagpapakumbaba, pag-amin sa sarili mo na ikaw ay makasalanan at wala kang magagawa upang mailigtas ang sarili mo. Yung ibang tao naman nasasaktan, which is tingin ko normal naman masasaktan ka naman talaga pag sinabi na ikaw ay makasalanan. Pero kung iisipin mo mabuti, totoo ba ang sinasabi o hindi? Alam mo naman sa sarili mo totoo eh. Ang ibang tao naman ayaw nilang harapin yung katotohanan na sila ay nabubuhay sa kasalanan. And even, some people hate it. Ayaw nila na nare-remind sila na sila ay nabubuhay sa kasalanan. Bakit? Kasi nag-enjoy sila eh. Nag-enjoy sila sa pamumuhay sa kasalanan. And some people, are just full of pride. Period. Yun lang. Ayaw lang nila matanggap. Hindi lang nila kahit tanggapin. Hindi daw mangyayari yun sa kanila. So, haters of Christianity, haters ng mga Christians, hindi na nga sila nahihiya eh, They promote equality, they promote diversity, they promote inclusion, as long as nakikibagay ka sa kanila. Pero kapag nagbasa ka na ng banal na kasulatan at na-expose na ang kanilang mga pagkakasala, inclusion except Christians, inclusion or love except Christians, or tinatawag nating diversity, all are welcome except Christians. Bakit? Kasi ang mga Kristiyano po, pag nagbasa po tayo ng banal na kasulatan, na-expose ang kasalanan. Hindi lang naman po ng kasalanan nila eh. Actually, when we read the Bible, it also exposes our sin. Ang kaibahan lang po natin, tayo bilang mananampalataya, we believe.
that we need a Savior. Tanggap natin, we need a Savior. Yun lang naman ang kaibahan eh. Yung iba, pag narinig ito, nagagalit. Tayo, bilang mananampalataya, pag narinig ito, oo nga, dapat kong baguhin ang sarili ko. Mabuti na lamang meron akong tagapagligtas. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya to. That is the main difference. So, sabi nga po dito, but Jesus said that if we are persecuted and suffer for His sake, then we should be exceedingly glad, and we should, because the Bible tells us two things. Bakit kailangan natin na matuwa at magalak kahit naghihirap na tayo? Parang saliwa, naghihirap ka na, kailangan mo pang matuwa. Bakit? Una, ang pangako ng Panginoon. The first one is we should glory in tribulation in Christ, because great is our reward in heaven. Kakabasa lang po natin sa verse 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, when you are persecuted, when you suffer because of Christ, we have a reward. Pangalawa, going back to our main verse, it says that tribulation develops patience, and with it we become experience, and with experience we have hope. Yan po ang sinasabi ng main verse natin. So pagka tayo naghihirap, wala naman tayong choice kundi maghintay eh. In the first place, kung kaya nating ibsan yung paghihirap na yan, ginawa na natin. Kaya tayo nagtitiis sa hirap, the reason why we endure suffering, kasi alam naman natin sa sarili natin, wala na tayong magagawa. And what are we waiting for? What are we enduring for? We are waiting for God. Kasi, siyempre, wala ka na magawa. You pray, you ask God for help. And now we wait for God to answer our prayer. And that develops our patience. Our patience to wait for God's answer to our pleas with our prayers to God. And pangalawa, kapag ka naman ang Diyos ay nag-extend na ng kanyang kamay, siya po ay gumalaw na sa ating likuran at tayo'y tinulungan niya para ma-endure natin yung tribulation or para malagpasan natin yung paghihirap na meron tayo, we gain experience. Ako, lagi ko sinasabi, hindi ko makakalimutan, walang pera. 50 pesos, papasok pa ako. Wala talaga. And then, by God's grace, biglang nagkaroon ng blessing para kami makapagpatuloy. That is experience. And with that experience, alam ko sa mga nakikinig sa atin ngayon, marami na kayong experience na kanya, ipinanalangin nyo, iniyak nyo sa Panginoon, at nung yan ay tinugon ng Panginoon, anong nagkakaroon tayo? Nagkaroon tayo ng experience, at experience from what? Diba? And from that experience, we have hope. Alam natin na meron tayong Diyos na matatawagan. Alam natin na meron tayong Diyos na tutugon sa atin. We have patience, may experience natin, and now, pagka nangyari ito uli sa atin sa buhay natin, we know meron tayong pag-asa. We have hope. From patience to experience, na develop natin yung hope natin sa ating Panginoong Diyos. That God will preserve us, God will hold us, and God will help us go through it. Mga kapatid, Kristiyano man o hindi, lahat naghihirap sa mundo. Lahat nakakaranas na paghihirap. Alam niyo po ang kaibahan natin, ang kaibahan ng isang suffering Christian sa isang suffering lang, si Kristo. Siya ang ating main differentiator. Meron tayong Kristo. We have hope in Christ. We have hope in God. Ano man paghihirap ang nadadanasan natin ngayon, alam natin, di ba? Kung tayo man naghihirap sa ating mga prayer request lang, maraming may sakit, maraming may malubhang sakit, maraming nagpe-pray ng financial help, resources, emotional distress. Alam natin na all of this shall pass. Kasi we have hope in Christ eh. Hindi man tugunin ng Panginoon ang panalangin natin ngayon. Alam natin na pagka tayo nawala sa mundo, makakapiling natin siya. These two shall pass, and we will have our rewards in heaven. At kung sakali man, in the end, sabi nga dito, we will be partakers of glory with our Lord Jesus Christ. Kaya ang sinasabi natin, alam nyo, dapat walang Kristiyanong depressed eh. Yung depressed kasi malungkot na walang pag-asa. Pwede naman tayong malungkot sa mga bagay na nararanasan natin ngayon. Normal yun, nalulungkot tayo. Pero yung depression, yung wala kang pag-asa, hindi po para sa isang Kristiyano yan. Sapagkat ang Kristiyano, lagi may pag-asa sa Panginoon. Lagi tayong nananalangin, lagi tayong nag-hope, maasa na tutugunin ng ating panalangin. At kung hindi man, alam natin, at the end, we will be with Christ in the end. And you know what?
Alam niyo po ang cure for depression? Prayer. Ang dami mga sa dami na hindi ako eksperto sa mga pag-aaral na ginagawa nila ngayon about mental health, about depression, pero isa lang po ang napatunayan ko, pagka po ako malungkot, pag hindi nangyari gusto ko mangyari, I pray. I give it up to God. Siya na ang bahala. And then I'm okay. Because I trust the Lord. Na kung ano man ang gawin niya sa buhay natin, it is for our best. Sapagkat bilang isang ama, ganun na lamang ang pagmamahal niya sa atin bilang kanyang mga anak. Parang magulang yan, ano? Minsan sasabihin mo sa anak mo, hindi. Minsan paparusahan mo yung anak mo. Bakit? Hindi naiintindihan ng anak yan. Ako, nung bata ako, hindi ko naiintindihan. Bata ko napalo. Ngayong tatay na ako, naiintindihan ko na kasi gusto lang ng magulang yung best para sa anak. Minsan hindi natin naiintindihan na ang gusto ng Panginoon sa atin yung best para sa atin. But time will come. All will be revealed. Maiintindihan din natin yan. Mga kapatid, I will leave you with this verse. 1 Peter 4:12 to 14. Basahin po natin sa Tagalog. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Kung kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. My friends, Christians, let us not despise the chastening of the Lord, but rather learn from it. Be not discouraged in the world's tribulations, but rather reveal Christ's glory in it. Nawa po'y naging pagpapala ang ating short devotion ngayong hapong ito. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Tignan ko lamang po kung mayroong mga humabol sa ating ngayong hapong ito. Bing Rain Severina, magandang hapon po. Nanay Edvi Rivas, good afternoon po. Brother Romar Bernales, magandang hapon din sa iyo. At sino pa po ba? Alright, yan naman po. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Please join us in prayer as we pray for our loved ones, as we pray for our prayer requests. Okay. Let us pray. Ang manaming banal at dakila, maraming salamat Panginoon sa pagpapaalala sa amin na bilang mga anak mo, kami po ay at times pinaparusahan niyo, pinapakita niyo sa amin, pinaparamdam niyo sa amin na mali ang aming ginagawa. Salamat sa pagpapaalala Panginoon na kami po ay hindi na sa mundong ito. At dahil kami ay hindi sa mundong ito, there will be times that the world will persecute us. May mga panahon at kami po ay pahihirapan ng mundo. Maraming salamat Panginoon sa paalalang ito na kung mangyari man sa amin to, kami dapat magagalak, kami dapat matuwa sapagkat mayroong pangako na kayo binitawan sa amin na kung kami ay makakaranas ng paghihirap dahil sa inyong anak na si Kristo, kami magkakaroon ng reward sa langit. Higit doon Panginoon, ang paghihirap namin mula sa kaparusahan ay nagbibuild po sa amin ng character, nagbibuild po sa amin ng patience, na experience at ng hope na Panginoon, tinuturuan mo kami na sa inyo lamang sumandig. Maraming salamat Panginoon, kami po nagpupuri sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong linggung ito. Patuloy niyo silang hawakan at bigyan po ng mahabang buhay, maraming pagpapala Panginoon. Nagpupuri kami Panginoon sa dalawang kaluluwa na tumanggap po sa aming Panginoon sa Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang dalangin namin patuloy ay hawakan niyo ang kanilang spiritual na buhay at palaguin po ito. Patuloy kami nagpupuri Panginoon sa mga answered prayers, especially po sa inyong lingkod, sa aming personal prayer request Panginoon na inyong pong tinugon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Gayon din Panginoon kay Sister Alexis Salazar, nagbibigay ng pasalamat
sa kanyang OJT na meron na po siyang grade at nawa po ay matuloy na ang kanyang graduation. Patuloy kaming nagpupuri sa testimony po ng Sister Carlota Belen na maayos na po ang kanilang papeles sa kasal at nawa Panginoon bigyan niyo po sila ng probisyon para dito at maging maayos at matagumpay po ang pagpapakasal po nila ng Brother Wilson. Patuloy kaming lumalapit sa inyo, Panginoon, sa mga kapatiran namin na may sakit. Nalapit namin, Panginoon, si Dory Grifaldas at si Cornelio Grifaldas sa kanilang mga karamdaman, si Mary Ribomante na may brain tumor, Panginoon, nawa maging maayos at successful ang kanyang operasyon. Dalangin namin si Mark Suarez sa kanyang healing and financial needs. Maging si Princess Rianda, pagaling niyo po sa kanyang hika at pagdurugo ng kanyang ilong. Hawakan niyo rin po si Ate Arcel na may karamdaman. Patuloy namin nilalapit si Ana Pulido na may goiter problem, pagalingin niyo po siya. At ang speedy recovery po at healing ang kahilingan namin para kina Gay Castillo Doctor, kay Yen Uy Luwa Madsari Vic, kay Asaraya Chua, kay Kasen Castillo, at kay Alaysa Rojas, gayon din kay Norma Castillo. Patuloy namin nilalapit si Angelina Kitoriano na na-stroke. Patuloy niyo po siyang pagalingin. Dalangin din namin, Panginoon, ang full recovery ni Alaysa Rojas. Gayon din, hawakan niyo po si Mrs. Jean Santos na mayroong chills and fever. Si Monica Mendoza, Panginoon, na hawakan niyo po sa kanyang health condition. Maging si Leonora na mayroong body numbness and heart condition, siya po inyong pagalingin. Hawakan niyo rin, Panginoon, at bigyan ng complete recovery si EJ Mariano. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang recovery and daily strength ng Sister Dang, and recovery din, Panginoon, para kay Alex Chua at kay Pastor Walter Santos. Hawakan niyo po, Panginoon, ang Mama Del Mabalot sa kanyang osteoarthritis. At dalangin din namin si Tatay Ansari na na-stroke, siya po inyong hawakan at pagalingin. Ngayon din ang complete recovery ang aming dalangin para kina Gian Paldeng, kay Francesca Audrey Abad. Ngayon din ang Ima Zeni Paras, Panginoon, yung hawakan sa kanyang health condition. Dalangin din namin si Pastor Fred Silaw sa kanyang heart disease, siya po ay inyong hawakan at pagalingin. Maging ang health condition po ni Cristina Martinez, ang si Laila Go, Panginoon, na may kidney stone, siya po ay inyong hawakan at pagalingin. Maging si Sarah at si Mike de la Cruz na mayroong mga ubot-sipon. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Tan Nguyen para sa kanyang recovery from medical condition. And din si Chichay Tampiok para sa recovery po mula sa kanyang aksidente, siya po inyong pagalingin. Dalangin namin, Panginoon, ang Nanay Tudi, bigyan niyo po siya ng complete recovery from the road accident. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan at kagalingan sa sakirot po na nararamdaman niya sa kanyang ulo sa ng aksidente. Patuloy namin nilalapit ang kanyang kapatid na si Filomena Belen para sa kanyang kalakasan at pagalingin niyo po ang kanyang mga namamagantuhod. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang si Ariel Isidro na may sakit at mayroong health condition. Maging ang Nanay Leonarda Saren, patuloy niyo po siyang hawakan at pagalingin sa kanyang mga karamdaman. Dalangin din namin si Flor Chua sa kanyang pain and cramps na kanyang nararamdaman, siya po inyong pagalingin, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang kapatid ni Nestor Gicaraya na si Francis Gicaraya, siya po ay na-stroke, siya po ay inyong pagalingin at hawakan, O Lord. Dalangin din namin, Panginoon, ang Nanay Lourdes Mercarecia, nawa, Panginoon, na naging maayos ang resulta ng kanyang CT scan. Ngayon din, dalangin ko na pagaling niyo po si Christine Belen sa kanyang hika, ang Brother Shem Yabut sa kanyang fever, cough and colds, ang Sister Dory Santos, Panginoon, ang kanya pong anak na si Israel, pagalingin niyo po sa kanyang karamdaman. Ngayon din, Panginoon, dalangin namin ang aming mga mahal sa buhay na may malubhang karamdaman, kayo po ang magpagaling sa kanila, Panginoon. Magbigay po kayo ng mga mirakulo sa kanilang buhay, maging ang pinansyal na pangangailangan po nila, kayo po mag-provide. Dalangin namin na hawakan yung patuloy si June Santos na nagdadialysis, si Emma Reyes, si Corazon San Jose, si Jacel Juarez, si Dorea Jade Borja, si Julita Elisiralde, at si Mary Ray Bumante na mayroong mga cancer. Ngayon din, Panginoon, si Efren Inocencio, si Berbardo Lopez,
si Ferdy Iscaar at si Frank Hardin na mayroong mga komplikasyon sa diabetes. Kaawaan niyo po ang mga nabanggit namin, Panginoon, at niyo po hawakan ang kanilang mga kalusugan. Nilapit namin, Panginoon, ang Sister Angela Belen sa kanyang pregnancy, Panginoon. Naway patuloy niyong hawakan at bigyan ng maayos na kalusugan ang kapatid naming ito. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga kahilingan, ang daughters po ng Sister Dang Chua na si Grace, Faith, and Mercy. Patuloy niyo po hawakan, bigyan ng kalakasan, pisikal at spiritual. Hawakan niyo rin po ang kanilang mga Philippine and Taiwan trips. Ngayon din, Panginoon, dalangin namin na bigyan niyo ng kalusugan ang apo po ni Jen Uydo Madsarivic. Continuous strength and grace din po, Panginoon, para kay Emily Muth. Ngayon din, Panginoon, ang Wilson family, patuloy niyo pong hawakan at gabayan. Patuloy namin nilalapit ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos po nila ng kanilang petition papers papunta sa US. Patuloy niyong hawakan si Shem at bigyan niya ng physical strength and good health and spiritual growth and maturity. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Doris Santos, bigyan niyo po siya ng physical and spiritual strength. Patuloy namin nilalapit ang si Bing Rain Severino sa kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy niyong hawakan ang kanilang maliit na negosyo, Panginoon, at palaguin niyo po ito. Patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan ng Nanay Tuding Severino, ang kanyang spiritual growth para sa kanilang mga loved ones, maging kanyang pong mga heart's desires. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka, and Brother Sean, maging ang pag-iingat niyo po kay Sister Milka sa kanyang pagpasok sa eskwelahan. Yun din, Panginoon, patuloy namin nilalapit si Judith Castillo and family, good health po para kay Patrocinio Edgania, maging sa buong Castillo family. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Ma'am Baby William Miel, ang kanyang panalangin ay kaligtasan po ng mga mahal sa buhay, maayos na kalusugan, at patuloy niyong gabay sa kanyang buhay, gayon din ang kanyang kalusugan at kanyang pong mga heart's desires. Nilalapit namin patuloy ang Nanay Faye Carpios, bigyan niyo po sila ng spiritual strength, gayon din ang buong pamilya po niya, Panginoon. Dalangin namin ang Nanay Lydia Inocencio, patuloy niyong bigyan ng guidance and provision ng buong Inocencio family, maging ang Abdul Razak family, Panginoon. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Aida Ki Ejok at ang Ejok family, bigyan niyo ng maayos na kalusugan at protection para sa buong pamilya. Patuloy namin nilalapit ang kahilingan po ni Lenny Wilson para kay Corazon Bernardo, bigyan niyo po siya ng kalusugan at kalakasan, maging ang good health po para sa buong pamilya. Ang nilalapit po ng Mami Bitsaria de Desma. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang kahilingan ng Sister Rosa Belen, ang makakilala po ang mga mahal sa buhay niya sa inyo, maging patuloy niyong ingatan ng bawat isa at bigyan ng maayos na kalusugan at pagkalingin niyo po ang kanilang mga karamdaman. Patuloy namin nilalapit ang mother po ni Rowena Galdones na si Rosario Galdones, bigyan niyo po ng kalusugan at kalakasan, maging ang kanyang asawa na si Joel Eve at si Reyna na kanyang anak. Sila po inyong hawakan sa kanilang mga pagtatrabaho at makatapos po ng pag-aaral si Jomar, ang kanyang pong apo. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, na hawakan niyo po ang asawa at ang asawa ni Angelica de Guzman, si Gerald Aquino, maging kalusugan ng kanyang mga anak, maging ng kanyang tatay. Patuloy namin nililapit, Panginoon, ang spiritual growth and maturity ng buong pamilya po ni Marian Cabana. Dalangin namin, Panginoon, ang ingatan po sa pagtatrabaho po ang mother po ng Sister Lynn Hapitana na si Mama Lilia Pabukan, ngayon din ang kanyang asawa na si Jason Hapitana at ang kanyang anak na si Jake. Ngayon din, Panginoon, nilalapit namin ang kahilingan ng Sister Carlota de Belen, patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan at provision sa kanilang mga pangangailangan, ang kanilang pong business inyong palaguin, Panginoon. Patuloy niyong bigyan provision ng bawat isa, ang kanilang kahilingan na makapag-Bible School ng Brother Wilson, ang mga ministries po ng churches, Panginoon, ay kanya rin nilalapit, maging ang kanilang paghahanda po sa ating mga anniversary. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ng Brother Romar and Sister Agnes Casyaw. Bigyan niyo po sila ng kalusugan, kalakasan, ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Patuloy niyong ingatan ng bawat isa at magkaroon na rin daw po ng OR at CR ang motor na gagamitin nila sa business nila.
Dalangin ko ang Sister Alexis Salazar, maayos na kalusugan po para sa kanyang pamilya, makabayad na po siya ng graduation fee at makabili na rin po ng kanyang pangangailangan para sa kanyang graduation. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang prayers po ng Pastor Mike Digan, ang spiritual lives of members and church finances, ang Sheep Shepherd Conference, MIBM Monterey, ang Pray for Israel and FIBA Fellowship, ang candidates po for water baptism, ang Missions Conference, MIBK, at ang pagpapakasal po ng Brother Wilson and Sister Carlota. Kayo po ang gumabay sa lahat po na nabanggit na event na to, Panginoon, at kayo rin po mag-provide ng mga pangangailangan. Patuloy ko nilalapit ang mga nabanggit po ng mga elders kanina. Patuloy silang pagalingin sa karamdaman at bigyan po ng provision para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At pinadalangin din po namin ang mga preparasyon po na gagawin ng MIBC Silangan para sa anniversary po sa November, gain din ang Christmas presentation po. Maraming salamat, Panginoon. Ang dalangin ko na ang prayer request po ng lahat po ng nanonood ngayon, lahat po ng makikinig at nakinig, Panginoon, ay inyo pong hawakan at inyo pong tuparin, Panginoon, ang kanilang mga personal prayer request, ang kanilang mga heart desires. At ang dalangin ko, Panginoon, na magpatuloy ang ministry po ng Hardin ng Panalangin para makatulong po sa spiritual growth ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Amen. At kasalukuyan po tayong walang video, at muli kami po humihingi ng paumanhin sapagkat nagkaroon po kami ng technical issue. Ito po ay gagawin ko pa. Kaya po, ngayon po ay tutungo na po tayo sa pagbati po ng ating mga nakasama ngayong hapong ito. Paumanhin po lamang sa naging technical problem natin ngayong hapon. Alright. Muli, maraming salamat po. Teka po, tignan ko muna kung may humabol na prayer request. Okay. Alright. Ayan, sige po. At kung meron pa pong habol na prayer request, ay i-comment nyo lamang po rito. Yan po ay isusulat natin sa ating listahan upang ito naman po ay maipanalangin pa ng Preacher Gary Chua sa Thursday po sa ganap na alas 5 at ng Brother Sam Digan sa Friday naman po sa pagbabalik po ng Hardin ng Panalangin. Bukas naman po ang ating prayer meeting sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Ayan. At maraming salamat po sa mga nakasama natin ngayong hapong ito. Ang Pastor Mike Digan and Ma'am Joyce, maging ang Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean, Nanay Ma'am Baby Villamiel, Nanay Doris Santos, Nanay Amihan Yabut, magandang hapon po. Ang Sister Carlota Belen, magandang hapon po. Nanay Tuding Severino, patuloy po kayong magpagaling at patuloy namin kayo ipapanalangin. Ang Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon din po. Ang Sister Lady Digan Valdez, good afternoon din po. Nakasama rin po natin ang Nanay Daisy Alvarez. Ayan, yan po ang aking magandang tita from Cavite. At si Sister Alexis Salazar, nakasama rin po natin si Michelle Joy Tubiron Tanyedo. Ayan, magandang hapon at salamat. Sino to? Si Ma'am Michelle. Si Ma'am Michelle. Ayan, magandang hapon po. Maging kay Bing Rain Severino, good afternoon. Nanay Celia Ignacio, magandang hapon po. At kasama rin po natin si Karen Samodevilla Castillo, si Arcil Moreno Manigo. Ayan, magandang hapon at salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Maging kay Nanay Elvie Rivas, kay Ami Kayabyab, kay Sister Agnes Casiao, Brother Jack Villar, good afternoon. At namiss ka na namin, Brother Jack, ha? At nawa ay magkita-kita ulit tayo. At nakasama rin po natin ang Sister Beverly at ang Sister Benajay Maragun, ang Brother Romar Bernales at ang Sister Percy Zapata. Good afternoon po. Maging ang Deacon George Cardenas. Ayan, magandang hapon po kay Deacon George Cardenas. At paumanhin po kung meron po kaming hindi nabanggit, muli ang aming pong paalala kung kayo po ay mapapadaan, kayo po ay magbigay ng comment or emoji upang mag-appear po kayo sa aming sa live po ng sa live po ng ating ministry. Alright. Dito na lamang po at muli kami po ay nagpapasalamat. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem, na muli nagpapaalala po sa inyo na patuloy lamang po tayo na magtiwala sa ating Panginoon. God bless you all.